Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Narinig din ni Aaron ang ingay, tumingin sa kanluran ng langit at malumanay na ngumiti, mapagbigay na regalo. Handa ka na ba? Sa bahagyang pagtingin sa kanyang mga mata, tumingin siya sa panggalan. Sapat na ang saya at sapat na ingay niya. Obviously, malapit na siyang paalisin. Sa magagandang babae at nag-iisang aso, namumulaklak ang libu-libong taong gulang na mga puno. Saan pa tayo magkakaroon ng higit na kahulugan? Sa pagbabalik tanaw sa Aaron, sinabi niya ang paghihirap at paghihirap ng pagiging single sa loob ng maraming taon. Si Aaron ay nag-aatubili na tumingin sa mga paninda, bumantong hininga, tumanggo at hiniling sa kanya na kumuha muna ng 4 na babae, na itinuturing din na tumutupad sa taong ito. Gamit ang Aaron's sign, direktang pinuri ng fourth top ng Pangolin Music ang Aaron, at pagkatapos, napapaligiran ng 4 na dilag, nanguna sa paglalakad patungo sa harapan ng bulwagan. Mapait na umiling si Aaron, tumingin sa sobrang excited na likod ng Pangolin, at mapait na ngumiti, this guy, gayunpaman, kahit hindi siya malamig sa magagandang babae, maganda ang tanawin dito. Bahagyang sumandal siya sa ilalim ng mahabang puno sa tabi ng batis, nakita niya ang mga isda sa ilalim ng dagat na naglalaro ng magkapares, nakita niya ang mga puting crane sa tubig na magkayakap sa isa't isa, at maging ang mga ibon sa kalapit na puno. Buti sana kung pumunta ulit dito si Ivory. Sa araw ng kasal, magkapares silang lahat. Pati mga pangolin ay may kasamang 4 na dilag. Sinabi ni Aaron sa kanyang sarili at sa mga isda sa tubig. Sa oras na ito, sa pagtunog ng kampana sa kanlurang tarangkahan, si Fangkon ay nakasuot ng damit pangkasal, nakaapak sa kabayo at nakasuot ng magaan na sombrero. Ang buong tao ay maharlika. Sa palakpakan ng maraming tao na matagal nang nakaayos na pumasok sa pamilya Fang, dahan-dahan siyang pumasok sa tirahan kasama ang 12 ng motorcade sa likuran niya. Ang mga gang at tambol ay maingay sa kotse, at ang mga waitress ay nagkalat ng mga red along bulaklak. Mayroong hindi lamang lahat ng mga uri ng mga bulaklak at petals, ngunit kahit na gintong foil sa mga regalo ng bulaklak, ito ay hindi lamang maganda, ngunit ipinapakita din ang karangyan at kayamanan ng kasal ng siglo ni Fang sa lahat ng oras. Estilo, ang mga tao ng pamilya Fang ay talagang nakaestilong, hindi totoo yan. Ang young master ng pamilya Fang ay marangal at gwapo rin ngayon, maraming tao ang masayang naghiyawan sa karnabal. Si Fangkon sakay ng kabayo ay napakakomportable at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Kagabi, sobrang depressed siya. Hindi alam ng kanyang ama kung anong paninirang puri ang sinabi ng asong Aaron, ngunit talagang naisip niya na gusto niyang patayin ang kanyang pamilya. Sa kabutihang palad, sa huling sandali, hinayaan niya ang mga tao na palayain siya. Sa oras na iyon, umalis ang matandang Chai. Tinanong ni Fangkon ang kanyang ama kung bakit siya seryoso, at hindi sumagot ang kanyang ama. Bumalik siya kagabi at inisip ang sinabi ni Aaron sa harap ng matandang Chai. Bagamat sikat na sikat ang matandang Chai, siya ay isang elder kung tutuusin. Maaaring nakinig siya sa kanyang paninira at naniwala sandali. Dahil sa kanyang galit, binago pa niya ang kanyang ideya na tanggapin ang kanyang sarili bilang isang apprentice. Dahil sa mukha ni Chai, ang aking ama ay maaari lamang magpanggap na hindi makasarili at matuwid. Maaari rin itong ipaliwanag kung bakit walang awang pinarusahan ng kanyang ama ang kanyang sarili, ngunit direktang pinakawalan ang kanyang sarili pagkaalis ni Chai. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Fangkon ay naniniwala na sa kanyang kasal ngayon at sa pagbabalik ng Yelong Diyos sa kalagitnaan ng gabi, dadalo siya sa kanyang kasal ngayon, at si Fangkon ay higit na pararangalan. Sa oras na iyon, kahit
na hindi nasisiyahan si Chai Lao, ito ay mawawala. Maaari pa rin niya itong sambahin bilang isang guro muli. Ang kanyang pamilya Fang ay magiging mas masagana. Ang lahat ay pag-aari ng kanyang Fangkon. Gayunpaman, kahit na walang mali ngayon, ang Aaron, isang Moldita, halos saktan ang kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Ipapahiya niya ang lalaking ito mamaya. Ang sinumang maglakas loob na gawing hindi masaya si Fangkon, doblehin niya ang pagbawi ni Fangkon. Sa pag-iisip nito, ang ngiti ni Fangkon ay napuno ng isang uri ng walang kabuluhan na pinupuri ng lahat, at isang bakas din ng lamig. Habang dumaan ang mahabang daan sa kanluran, dahan-daang pumasok ang welcoming team sa likod bahay mula sa gilid ng pinto at naglakad hanggang sa silid ng nobya. Sa oras na ito, sumando si Aaron sa puno ng batis at narinig ang ingay ng mga gang at tambol sa likuran niya. Sa pagbabalik tanaw, si Fangkon ay napapaligiran ng isang grupo ng mga tao at nakarating sa pintuan ng silid ng nobya hanggang sa dulo. Sa loob ng pinto, marahang isinara ni na Dangjo at Leivzo ang pinto mula sa kalahating bukas. Ayon sa mga alituntunin ng mundo ng disyerto, dahan-daang ibinaba ni Fangkon ang pinto ng 3 beses, nagwiwisik ng ilang pulang sobra, sinipa ang threshold, at tumunog ang mga paputok sa labas. Dahan-daang lumabas ang nobya sa tulong ng mga babaeng Dangjo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bagamat natatakpan ng pulang tela ang kanyang ulo, hindi pa rin natatakpan ng kanyang matingkad na damit ang kanyang magandang figure. Makikilala ito ng mga tao nang hindi tumitingin sa kanyang mukha. Ito ay simpleng walang kapantay na kagandahan. Pumasok ang bride sa sedan chair, habang ang ikalawang sulot officer sa likod ni Fangkon ay mahinang sumigaw, ilang sedan bearers ang mabilis na kumilos na may kasamang magagandang pulang sedan. Nang bumagsak ang sedan, itinaas ng pangalawang opisyal ng pagsaludo ang kurtina, at pinapante ni Dangjo ang nobya sa upuan ng sedan. Si Aaron sa di kalayuan ay sumando sa pagitan ng mga puno at tumingin sa pinangyarihan. For a time, puno siya ng lungkot. Maging ang mga taong tulad ni Fangkon ay may mga asawa. Paano ang sarili niya? Oo, dahan-dahan lang na tumitingin sa refleksyon sa tubig, ang nagre-refract ay ang sarili niyang nag-iisang anino, na nag-iisa, Ivory, nasaan ka? Kahit sa sulat ang desisyon, pero puso ko pa rin. Itaas ang upuan ng sedan. Habang sumisigaw ang pangalawang opisyal ng pagsaludo, dahan-daang itinaas ang sedan na upuan, at ang trumpeta ay tumunog ng may kagalakan, habang ang tambol ng lungsod sa kabilang panig ng Southgate ay tumunog sa oras. Sa pamumuno ni Fangkon, ang pangkat ng kasal ay nagtungo sa Southgate ng likod bahay. Huminga siya ng mahaba at ni-relax ang depressed heart knot. Anyway, nasa harap niya ang kalsada. Ang Aaron ay magpapatuloy kahit gaano pa ito kahirap. Kapag natapos mo na ang bone-burning city, maaari kang maging kwalipikadong makipag-usap kay Lu Raoxen tungkol sa mga kondisyon. Baka sakaling magkaroon ng pagbabago sa Yingxia. Sa pag-iisip nito, unti-unting nawala ang dekadenteng mood, at muling napuno ng kapangyarihan ang buong katawan. Malapit na akong pumasok. Sa pag-iisip nito, umiling si Aaron at tumalikod at naglakad patungo sa bulwagan. Ayon sa mga patakaran, ang mga bagong kasal ay kailangang maglakbay sa lungsod, hindi sa parehong paraan, at pagkatapos ay pumasok sa Jengdong Gate. Kaya naman, magtatagal bago makabalik ang wedding team. Nang dumating ang Aaron sa pangunahing bulwagan, bagaman maraming tao ang nakaupo sa kalat-kalat na silid, ito ay malayo sa puno. Ngayon ay iba sa kahapon. Kahapon siya ang bida. Natural, ipapakilala siya ni Fang Biao. Sa oras na iyon, libu-libong tao ang mapapaligiran, na hindi gusto ng Aaron. Ngunit ngayon, ang pangunahing tauhan ay nagbabago ng mga tao, at ang pamilya Fang ay abala sa itaas at sa ibaba. Halos mahirap para sa sino man na batiin ang kanilang sarili. Bukod dito, naghihintay pa rin ang Aaron para sa regalo ni Fangkon. Kaya naman, pumili rin siya ng upuan sa harap ng bulwagan, na hindi pumasok sa bahay para agawin ang atensyon ng iba, o mahulog na kasing layo ng kahapon at lipulin ang karamihan. Walang masyadong bisita. Napapanahong nagdala ang alipin ng isang tasa ng magandang tsaa. Habang tinitikman ito ay bahagyang lumingalinga siya ngunit nakita niyang may bitbit na 4 na dilag ang panggalan. Nagkaroon ng kwentuhan at tawanan sa hall. Sa oras na ito,
Nakita niya si Aaron, desperadong kumaway sa kanya at sinenyasan siyang umupo. Ang taong ito, mapait na ngumiti si Aaron at ayaw umalis. Pero ewan ko ba, matapos tumawag ng ilang beses ang panggalan, hindi gumalaw si Aaron. Sa pagmamadali, personal siyang lumapit na may kasamang 4 na dilag, "I did, huwag kang pakakawalan. Bulag ka, anong pinagkaiba ng mga ulam sa outer table sa inner table? Saan kakain? Tsaka maaraw ngayon. Hindi magandang umupo sa labas at umihip ng hangin." Ngumiti si Aaron. Pareho lang ang pagkain, pero halatang iba ang loob sa labas. Anong jade table ito? Tingnan mo yung jade table sa loob. Walang maihahambing, malungkot na sabi ni Panggalan. Kumain ka na lang, bibig mo lang ang gamitin mo. Hindi ang mesa, umiling si Aaron. Shit, pedantic head, nagsuka ng dugo si Panggalan sa galit. I've never seen such. Isang mahinang sasabihin kanina, hindi ko sasabihin sa iyo. Ako ang kukuha ng lugar, at ang probinsya ay mawawala kasama ang magandang babae. Ang moldita ng Panggalan ay natural na nagdulot ng gulo sa Aaron pangunahing bulwagan, si Suyan, na may berdeng mga kwintas at isang grupo ng mahahalagang panauhin ng pamilya Fang. Isa-isang umupo sa pangunahing bulwagan sa imbitasyon ni Fang Jun. Nakita ni Suyan ang Panggalan na nakaupo sa hindi kalayuan kasama ang 4 pero, si Aaron lang ang hindi niya nakita. Nalaman na namin ang totoong mukha niya. Para patuloy kang linlangin, magiging ligtas ako at magpapanggap na isang mabuting tao. Disdained ng Green Pearl. Medyo nalungkot si Suyan kay Lu at hindi niya pinahintulutang insultuhan ang Aaron ng ganito. Kabanata, Storytelling Channel sa YouTube. Sa isang paghigop ng tsaa, tahimik na naghintay si Aaron. Ang oras ay lumilipas, mabilis at mabagal. Habang ang araw ay malapit ng lumubog sa tamang landas at magwiwisik sa lupa, ang souna ay umuungal habang ang pagpupugay at ang tambol ng lungsod ay tumutunog sa itaas ng silangan na tarangkahan. Maligayang pagdating koponan, ang bilog ay tapos na, opisyal na bumalik. Buksan ang pinto para sa kasal, at ang bagong mag-asawa ay papasok sa bulwagan. Kasama ang salute officer na nakatayo sa di kalayuan na sumisigaw, bumukas ang east gate. Sumakay si Fang Kun sa isang puting kabayo at dahan-daang pumasok kasama ang prosesyon ng kasal at ang sedan ng nobya. Isa-isa ring umupo ang audience. Pagtingin sa ibaba mula sa punto ng Aaron, ang palaruan ay puno ng mga tao, at mayroong maraming tao. Dumiretso sa hall ang gitna ng karamihan. Huminto ang prosesyon ng kasal, at dinala ang wedding sedan sa harap ng prosesyon, sa likod ni Fang Kun. Sa pangunahing bulwagan, pinangunahan din ni Fang Biao ang pamilya Fang at isang grupo ng mga matatanda palabas ng pangunahing bulwagan, tumayo sa pintuan at tumingin sa paligid sa ibaba. Gayunpaman, nang tumingin si Fang Biao sa ibaba, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang umalis sa Aaron na nakaupo hindi kalayuan sa kaliwa. For a time, pareho siyang nagulat at natuwa. Natural, nagulat si Aaron kung paano siya makakaupo sa lugar na iyon. Buti na lang, anyway, ginawa ni Ice God ang sinabi niya at dumalo sa kasal ng aso. Bahagyang tumango si Aaron sa kanya, na nagpapahiwatig na hindi niya kailangang alagaan ang kanyang sarili at abala sa kanyang mga gawain. May pasasalamat ng ngiti, tumalikod si Fang at itinaas ang kanyang ulo. Dumating na ang magandang panahon. Binabati kita sa kasal ng pamilya Fang. Sinipa ng kasintahang lalaki ang pinto ng sedan at sumasamba sa bulwagan. Nakangiting sigaw ng ritual officer. Halos kasabay nito ay mainit ding nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Habang tumatawa, tumalikod si Fang Kun at bumaba, pumunta sa gilid ng kotse, binuksan ang kanang paa at sinipa ang pinto ng kotse sa patnubay ng salute officer. Gayunpaman, ang nobya, na dapat ay lumabas pagkatapos na sinipa ang pinto ng kotse, ay nabigong magpakita sa oras na ito. Nagkaroon ng kaina-hinalang tunog sa mga bisita. Ang isang grupo ng mga tao sa tuktok ng bulwagan ay nababalisa din. Maging si Aaron, na hindi kailanman naging labis na nag-aalala, ay hindi napigil ang tumingin ng bahagya sa oras na ito. Anong meron? Si Fang Kun ay naliligaw din. Dali-dali niyang nilinggan ang ceremony officer sa tabi niya. Napakarog din ng ceremony officer. Sinulyapan niya ang East Chrysanthemum ng wedding team sa likod niya at sinenyasan siya na lumapit at tingnan. Sa buong view ng publiko, tumakbo si Dongju sa harap ng sedan chair na sobrang nahihiya, bahagyang binuksan ang ilang mga bitek ng kurtina, at sinundot ang kalahati ng kanyang ulo.
Nakaupo pa rin si Ivory sa sedan chair na may pulang cap, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, at halatang humihikbi siya ng mahina. Ang pag-aalaga kay Ivory ay matagal ng panahon, ngunit ang impresyon ni Ivory kay Dongjo ay palaging napakalakas, ngunit dito at ngayon, siya ay napaluha. Pagkatapos niyang kagatin ang kanyang ngipin, nag-ingay pa si Dongjo, "Future young lola, you. Oras na para umalis ka sa sedan chair, may libo-libong bisita sa labas, pero lahat sila nakatingin." Hindi sumagot si Ivory. Nakaupo pa rin siya roon hanggang sa nawalan na talaga ng pasensya si Dongjo at gusto nang magudyok muli. Biglang bumangon si Ivory at dahan-daang naglakad pababa mula sa sedan chair. Nang makitang lumabas ang nobya, ang opisyal ng ritual at ang pamilya Fang ay hindi napigil ang huminga, ngunit si Fang Kun ay halatang may bakas ng kawalang kasiyahan. Sa kanyang mga mata, hindi mo ba siya bibigyan ng mukha sa pamamagitan ng paglunok ng napakabagal sa harap ng lahat ng tao? Well, kung ganoon, gagawin kong maganda kayong dalawang asong lalaki at babae mamaya. Sa pag-iisip nito, sinulyapan niya ang ilang malalapit na kaibigan sa likurang greeting team, nakita ng mga pinagkakatiwalaang iyon ang kanyang mga mata at agad na tumango ng madilim, na nagpapahiwatig na handa na ang lahat. Malamig na ngumiti si Fang Kun at lubos na nasisiyahan, nobya at nobya. Pumasok sa bulwagan at samamba, sigaw ulit ng sumaludo. Sa tulong ni Dongjo, si Ivory ay nag-aatubili na lumakad kasama si Fang Kun patungo sa bulwagan ng hakbang-hakbang, napapaligiran ng isang grupo ng mga miyembro ng pamilya. Dahan-daang bumalik si Fang Biao sa pangunahing bulwagan at umupo sa gitna ng bulwagan, naghihintay sa darating na pagsaludo ng bagong mag-asawa. Walang nakitang kakaibang nangyayari si Han Sanchen, iniyukunan niya ang kanyang ulo upang uminom ng tsaa at hindi man lang interesado. Ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang dumaan na nobyo at nobya. Pagkatapos ay dahan-daang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!